Magandang araw po sa inyong lahat mga kaubayan at eto nga mga karibin natin, good news sa former PRRD, uuwi na. ICC bubuwagin na. Yan po mga karibin natin at sa Senator Soto, umamin pong naliligaw na sa impeachment ni BP Sara. Yan po ang ating alamin mga kabayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito mga karibin natin. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga, simulan na po natin 'to. So itong kauna-unahang pagkakataon na diretsahang hiningi ng Amerika sa kanyang mga alyado, lalo-lalo na yung malapit na alyado gaya ng South Korea at Japan na bumitiw na sa ICC. Ano nga bang dahilan kung bakit ayaw na ayaw ng Amerika sa ICC? Well, ito po ang dahilan kung bakit ayaw na ayaw din natin ang ICC na litisin si Tatay Digong. Dahil yung paglilitis ng kaso kay Tatay Digong, bagamat tayo hindi na miyembro ng ICC, ay isang pagbabaliwala sa pagiging soberenya at independenteng bansa ng Pilipinas dahil ang soberenya at independenteng bansa dapat siya ang naglilitis sa mga krimen na di umano nangyari sa kanyang teritoryo. Malinaw po yan. Magandang araw mo po muli sa inyong lahat. Well, kinover Magandang araw naman po po. nating live ang panglimang araw ng tangka na apihin si BP Sara, ang ikalimang araw ng paglilitis niya sa kanyang impeachment. At natapos sa tingin ko ngayong araw ang testimonya nitong Attorney Lotok, bagamat ang sabi ng parehong panig ay meron pa raw silang karagdagang mga katanungan. Well, hindi ko na po uulitin kung anong nangyari ngayon. Ang nangyari naman po in summary ay tumistigo si Attorney Lotok bilang dating hepe ng Cybercrimes Division ng NBI. Siya nagpa-imbestiga doon sa press briefing kung saan di umano ay nagkaroon ng grave threats at saka incitement to sedition si VP Sara laban sa buhay ni Presidente, Unang Gidang at ang kanyang dating House Speaker, kanyang pinsang buo si Romualdez. Inamin naman po niya na ang kanilang investigasyon ay limitado lamang doon sa pagpapanood ng video na aking binroadcast na ito'y downloaded at kinumpira nila ito sa at least dalawa pang mga pagkakataon kung saan sinabi rin ni VP Sara na papatayin niya o pupugutan niya ng ulo si Marcos Jr. At ang kanilang conclusion ay merong grave threats na nangyari dahil hindi lang ito salisalita, kung hindi ito talaga ay merong intensyon na pumatay. Bagamat sinasabi niya talaga na hindi sakop ng kanilang investigasyon at wala silang nakitang katunayan na gumawa talaga ng hakbang si Inday Sara Duterte para patayin si Marcos, ang kanyang asawa at ang kanyang pinsan. Ibig sabihin, bagamat sinasabi niya na ang mga salita ay merong intent or mens rea para pumatay, wala naman silang nakitang aktual na ebidensya na may hakbang talagang ginawa si BP Sara para gawing katotohanan yung kanyang banta kasama na yung pagkuha ng hitman kung meron man. Sinabi rin niya na ang kanilang rekomendasyon ay merong probable cause with reasonable certainty of conviction na isampa ang kaso for grave threats and incitement to sedition laban kay VP Sara, bagamat hanggang ngayon ang Department of Justice ay hindi pa nagsasampa ng ganyang kaso at ang hukuman ay hindi pa po nagkakaroon ng pagkakataon na patawa ng parusa si BP Sara. Ibig sabihin, wala pang krimen ang nangyayari, wala pang krimen na nakasampa sa hukuman, bagamat ang recordings na sinasabing nagsimula ang pagbanta ay noong Nobyembre pa na isang taon. So, ano ang napatunayan na ng prosecution matapos ang ikalimang araw ng pagdinig and after 125 million pesos dahil kada araw po ng Senado na nagdidinig ng kaso ng BP Sara ay worth 25 million. Ganyan po ang budget na nakalaan sa Senado. Ang napatunayan pa lang nila ay nagkaroon ng investigasyon, gumawa ng hakbang ang NBI para mag-investigasyon. Ang investigasyon nila ay limitado sa pag-download ng video, paglipat sa flash disk at pagpatawag ng 5 mga mamamahayag para interviewin sa nasabing press conference. Wala kahit isang mamamahayag na naggawa ng affidavit na nagsasabi na yung video ay siya nga nangyari doon sa press briefing, pero lahat sila ay nagkumpirma na naroroon sila, no? So, anong napatunayan? Yun lang po, na nagkaroon ng investigasyon. Ang investigasyon ay pag-download ng video at hindi pa po na-authenticate ang video dahil wala pa po nagsasabi na yung video ay siya nga naging pangyayari noong press briefing na inattendan nila online. Kinakailangan may ganyan po. Lilinawin ko lang po,
Kapag sinabing authenticate, hindi po yun na hindi siya AI. Kung hindi, kinakailangan patunayan muna na siya ay authentic para tanggapin ang hukuman. Bagamat ang panahon po para tanggapin ang hukuman yung ganyang dokumento na gaya ng video ay sa formal offer of evidence. Pero kung hindi magpipresenta ng ebidensya ang prosecution na nagpapatunay na yung taong yon ay kasapi doon sa press briefing na yon at yung linalaman ng video ay siya ngang nangyari nung press briefing na yon, hindi pa po authenticated ang video. Hindi po yan ma-admit. At ang mapapatunayan pa lang talaga sa ngayon ng NBI dahil hindi pa nila na-authenticate ang video ay yung investigasyon nila kung saan on open source, dinownload nila yung ganyang press briefing sa aking Facebook page. Full stop. Ang issue ngayon sa mga hurado at sa taong bayan, nagkaroon ba ng impeachable offense? Tama po ang sinabi ni Tito Soto, no, na naliligaw siya kasi ang pinag-uusapan ba ay nangyari ba ang krimen ng grave threat or incitement to sedition? At nasabi niya, hindi naman itong pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan ay high crimes ba ito para maging impeachable o di naman Correct. kaya nagkaroon ba ng betrayal of public trust? Mhm. So, ang issue ngayon, high crime ba itong mga krimen ito? Ang sagot, hindi. Kasi sinagot po yan ni Atty. Lotok. Ito po ay light offenses, ang grave threats at saka ang incitement to sedition. Ito ba ay high crime to be impeachable? Hindi. So ang katanungan na lang para dito sa articles of impeachment neto na talagang ang magsasagot lang ay ang mga huradong mga senador, ito ba ay betrayal of public trust? Ang pagkakaalam ko po sa mga presidents dito sa Pilipinas at sa Amerika, sa Pilipinas naman, iisa pa lang ang ating tao na natanggal sa impeachment, si Chief Justice Corona, at ang basihan ng betrayal of public trust ay pagsisinungaling na sa kanyang Statement of Asset of Liabilities and Network ay at tingin ko po itong mga bagay-bagay nito ay hindi po ito betrayal of public trust dahil sa tingin ko po, unang-una, hindi naman napatunayan nga na merong intensyon na gumawa ng krimen at sabihin na natin merong intensyon, ito po ay hindi high crime para maging impeachable. Lalong-lalo na po kapag ang ini-impeach ay hindi lang po halal ng taong bayan, kundi halal ng unprecedented 32 million na ating mga kababayan. Hindi po pwedeng mabaliwala ang ganyang mandato galing sa taong bayan kapag hindi naman po seryoso ang dahilan sa pagpapatanggal sa ating halal na opisyalis ng gobyerno. Pero habang tayo nakatutok sa impeachment, gumagalaw po ang daigdig. Abay, kailan lang po itong si Mark Rubio na siyang Secretary of Foreign Affairs dahil ang Department of State po ng Amerika ay katumbas ng ating Department of Foreign Affairs, hinimok ang mga kaalyado sa buong daigdig Nako, yan. na gumawa na sabay-sabay na hakbang para mabuwag na ang International Criminal Court. Yan mga kababayan buong daigdig, mga kaalyado sa buong daigdig. Pero ang sabi po ni Claire Castro, mga kababayan, no? Ano yung sabi ni Claire Castro kahapon? Hindi sinusuportahan ng gobyernong Pilipinas yung gobyerno ng Amerika. Ano bang ibig sabihin ni Castro? Hindi na kaalyado ng Pilipinas ang Amerika. Dahil hindi sila makikinabang doon sa pahayag, no, ni Trump na government-wide, no, yung kanilang approach ngayon, mga kababayan, dito po sa pagbibigay ng sanction sa ICC, sa pagbubuwag sa ICC, mga kababayan. O nakalagay nga doon yung mga lalabag, hindi na ibaban nila, no, ibaban nila at bibigyan pa ng mas malalang sanction po, mga kababayan. Yung mga hindi susunod. Ibig ba sabihin nito, hindi susunod ang Pilipinas sa pinag-uutos ni Trump? Aba, ngayon lang ito mangyayari, mga karabyo natin, at sa panahon po ni former President Duterte, di ba? Nangyari rin po yung hindi pagsunod, pero I think pakatarungan naman yung noon. Pero ngayon, mga kababayan, kasi nga hindi sila nakikinabang ngayon no? Kapag pag sinunod nila si Trump, talagang posibleng makauwi dito si former President Duterte, mga kababayan. Ito po ay ang pinakabagong hakbang ng Amerika, himukin lahat ng kanyang mga aliado na i-isolate na ang ICC para sa ganon tuluyan ng mabuwag. Ano ang huling banta kung meron man na sinabi ng Secretary of Foreign Affairs ng Amerika?
abay kasama po yan doon sa mga kaalyado na kung gusto Kaalyado. nyo magpatuloy na tayong kaalyado, i.e. kung gusto nyo matanggap lahat ng benepisyong natatanggap nyo sa Amerika, gagawa kayo ng hakbang para ma-isolate na ang ICC kasama Sana ano no, sana mabasa or makita ni Trump no yung statement ni Claire Castro kahapon mga kababayan na hindi raw susuportahan ng Pilipinas ang gobyernong Amerika pagdating po sa usaping ICC mga kababayan. na ang pagbibitiw sa pagiging miyembro ng ICC. Sino-sino mga bansa na po pwedeng ma-impluwensyahan yan? Well, ang mga bansa ma-impluwensyahan po niyan, syempre, yung mga tumatanggap ng Biyernes sa Amerika. Sino-sino ba yan? Well, whether be it humanitarian or security, ito po ang mga bansa na hindi masyadong mayaman sa Africa, sa Asia, at saka sa Latin America. Pero dahil kakaunti lang naman po talaga ang mga bansa sa Asia na sumapi sa ICC, ang banta po talaga at ang paalala ng Amerika na ma-isolate ang ICC sa mga taong o mga bansa na nakikinabang sa Amerika ay directed sa mga bansang Latin America dahil karamihan sa bansang Latin America ay sumapi sa ICC at mga bansang Africa. Now, specific po ang sinabi ng Secretary of Foreign Affairs. Kasama na po dyan ang pagbibitiw sa ICC. Now, tutugon ba ang mga bansa ng Latin America at Africa sa ganitong pakahilingan ng Amerika? Well, sa Pati tingin ko, Pilipinas. maski hindi nagkaroon ng ganyang panawagan ang Secretary of State ng Amerika, talagang scheduled na ng mga bansang Africa, lalong-lalo na ang pagbibitiw sa ICC. Di ba? Nasabi ko naman po nung minsan, yung bansang Mali, Burkina Faso, at saka yung isa pang bansa, parang Nigeria ata yun, ay talagang bumitiw na. Ang pinaka-latest nga pong bumitiw ay yung sandali. Sino ba yung pinaka-latest na bumitiw? Check lang po natin. Ang pinaka-latest na bumitiw sa ICC ay, sandali alam nyo, kaya na lang ako nag-broadcast na medyo nagsisenior moment ako. Burkina Faso, okay? Ay, 3 na pala. Naku, na-notify na pala. Dati, Burkina Faso lang. Ngayon, pati Mali at Niger ay nagsimula na ng proseso na pagbibitiw. Dati, iisa lang po ang nagbitiw sa kanilang 3. Pero bago itong 3 ito, ang mga nagbitiw na ay Burundi, Pilipinas, at syempre ang bansang Hungary. Okay? Pero yung Hungary po, nagkaroon ng bagong gobyerno, binago ang desisyon, kaya nananatiling miyembro ang Hungary. Pero hindi lang po isang bansa pa lang latest na nag-withdraw. Yung magkakaalyadong bansa ng Burkina Faso, Mali at Niger ay nagsabi na nagbibitiw sila. At bago pa po itong pananalita ng Secretary of Foreign Affairs nga ng Amerika, ang buong African Union, no? At ang African Union naman po ay merong ilang miyembro, halos lahat po ng bansa sa Africa ay member ng African Union, no? Ang sumatotal po na numero ng miyembro ng African Union ay 55, no? Sila po ay matagal na nagsasabi na talagang gagawa sila ng hakbang para umalis na sa ICC dahil ang ICC ay kasangkapan lamang ng mga bansang Europeans na nanakop sa kanila, no? At instrumento sa pagpapatuloy na pagsusupil sa kalayaan ng mga bansa ng Africa, bukod pa doon sa pagkakataon o nagkataon na yung prosecutor taga-Africa ay mukhang pinag-iinitan ng mga Africans, no? At ito nga po ang dahilan kung bakit kinasuhan si Tatay Digong para sabihin ng prosecutor, hindi lang mga Afrikanong hinahabol namin, pati isang Asyano na si Rodrigo Roa Duterte. Kaya hayan po ngayon nakakulong si Tatay Digong. So with or without the call of the Secretary of State of America na lahat ng kanilang mga alyado, lahat ng nakikinabang sa Biyernes ng Amerika ay dapat ma-isolate sa ICC at ang simulang hakbangin ay para magbitiw, ang buong African Union po nagsabi 55 states mag-withdraw na sila. Ang aabangan na lang natin ay ang gagawin ng mga Latin American states. Pero yung mga Latin American states, gaya po ng Venezuela, yan po talaga ay nagsabi na gusto na rin nilang bumitiw, no? So magsisimula po yan ng tinatawag nating avalanche of withdrawals. At ang gusto nga mangyari ng Secretary of State ay para nga maubos na ang miyembro ng ICC at tuluyan ng mabuwag ang ICC. Na wala pong kinalaman nitong diretsahan sa kaso ni Tatay Digong.
magpapatuloy pa rin ang hukuman whether or not sila ay maraming mga miyembrong magbibitiw. Pero ang katunayan po, kapag karamihan ng mga bansa ay bumitiw na, mawawalan na ng legal na basihan ang pagpapatuloy ng buhay ng ICC. At pag nangyari po yun, wala po silang choice kundi palayain si Tatay Digong dahil kung wala na silang pondo Good job. na nanggagaling sa mga bansa na nagbibigay ng pondo para magpatuloy ang operasyon ng ICC, saan sila kukuha ng panuweldo para sa mga judges at prosecutor at mga staff ng korte na lumilitis ngayon kay Tatay Digong. Now, totoo naman po na ang funding ng ICC unang-una ay nanggagaling sa bansang Japan. Pero isa ang Japan sa kinikilalang alyado ng Amerika. At ang interesting dito is babaliwalain ba ng Japan yung panawagan ng pinaka-importante niyang alyado ngayon sa buong daigdig na bumitiw na sa ICC. Parang mahihirapan ang Japan na baliwalain yung panawagan na yan, lalong-lalo na dinidinggin naman ng Japan ang gusto mangyari ng Amerika. Dati-rate talagang hindi natin pinapayagan na muling mag-armas ang bansang Hapon dahil nga sa ginawa nila nung pangalawang pandaigdigang digmaan at nandiyan yung agam-agam natin na kapag nag-armas muli ang Japan, baka maging aggressor na naman dahil siya naman talaga ang economic powerhouse sa Asia. Pero dahil yan ang ginusto ng Amerika, ginawa rin ng Japan. So hindi natin mababaliwala itong panawagan ng Amerikano sa Japan na isa sa pinakamalaking alyado ng Amerika na talagang bumitiw na sa ICC. Ganyan din ang sitwasyon ng South Korea. Ang South Korea ay nananatiling bansa na sumusuporta sa ICC. In fact, isa sa pinakaaktibong taga-suporta, isa sa judge ngayon na Tatay Digong ay taga-Korea at isang dating presidente ng ICC, isa sa pinakaunang naging presidente, dahilan para magkaroon ng sapat na miyembro ang Rome Statute para mabuo ang hukuman na isang Korean din. Pero alam naman natin ang buhay ng South Korea dahil sa kanyang relasyon sa North Korea ay nakasalalay sa Amerika. So itong kauna-unahang pagkakataon na diretsahang hiningi ng Amerika sa kanyang mga alyado, lalo na yung malapit na alyado gaya ng South Korea at Japan na bumitiw na sa ICC. Ano nga bang dahilan kung bakit ayaw na Amerika sa ICC? Ano nga ba? Well, ito po ang dahilan kung bakit ayaw na ayaw din natin ang Sa ICC na ICC. litisin si Tatay Digong. Parehas lang. Dahil yung paglilitis ng kaso kay Tatay Digong, bagamat tayo hindi na miyembro ng ICC, ay isang pagbabaliwala sa pagiging soberenya at independenteng bansa ng Pilipinas. Dahil ang Pakialamero soberenya at kasi. independenteng bansa, dapat siya ang naglilitis sa mga krimen na di umano nangyari sa kanyang teritoryo. Malinaw po yan. At ang pinaghihimatok ng butsi ng mga Amerikano, abay pinaghihimasukan ng ICC yung mga hakbang na ginawa niya na sa tingin niya ay importante sa kanyang national defense at national interest, gaya ng gera sa Afghanistan dahil nung minsan, tinignan ng ICC kung dapat bang litisin ng mga kasundaluhang Amerikano para sa mga war crimes na naganap sa Afghanistan. At kaya nga ang babala ng Amerika, wag niyong paghihimasukan ng aming pagiging malaya at soberenyong bansa dahil kung hindi, meron kaming batas ngayon na nagsasabi na po pwede namin bombahin ng dahig kapag nagkamali ang ICC na litisin ang isang Amerikanong sundalo. Hindi pa po sapat yan para sa mga Amerikano, lalong-lalo na nung kinasuhan ng ICC ang kanyang alyado na si Netanyahu na sa totoo naman dapat talagang malitis dahil sa war crimes sa mga pagpapatay sa civilian sa Gaza Street. Pero dahil kaalyado nga yan ng Amerika, ang bansang Israel, at alam naman natin, impluwensya lang Israel sa politika sa Amerika, isa pang dahilan kung bakit sinabi ng ICC na talagang sobra na ang paghihimasok ng ICC dahil sa kaso naman ng Israel, gaya ng kaso ni Putin, hindi naman naging miyembro ever ang Israel at ang Russia, and yet may warrant of arrest si Netanyahu at si Putin. At siyempre, ang tanging dahilan kaya hindi naliliti si Netanyahu at si Putin ay wala sila mga kalaban sa politika na nag-surrender sa kanilang mga pagkatao sa ICC gaya ng ginawa ni Marcos. Isa pang tanong, paano ngayon ang magiging kasagutan ni Marcos Bangag dito sa panawagan ng mga Amerikano? Ang sabi ni Ante Claire, wala raw niyang kinalaman sa pulisiya ng Pilipinas. He. Julol, wika nga ni Maharlika. Alam naman natin na ang suporta ang dahilan kung bakit nakaluklok pa sa kapangyarihan ang Marcos Jr. ay dahil sa suporta ng mga Amerikano.
Negative 59 na ang trust rating ng Aray Pilipino ko. kay Marcos. Wala na talagang tiwala Wala na. Pilipino. Dapat sinusukan na ng taong bayan ang Marcos. Narariyan ang Marcos dahil ang mga Amerikano nais siyang manatili dyan dahil pinagagamit ang teritoryo natin bilang base militar sa mga Amerikano. So, ayan mga kababayan, no? Ano po ang masasabi niyo dyan? Just comment down below. At eto mga kababayan, pasadahan po natin to. Itong mga nagtitrending din na mga balita. Ito nga, kanya sinabi na ni Atty. Harry Roque, no? Na si Soto ay umaaming naliligaw na siya. Sabi po niya dito, sa regular courts, yung pinafile, yung grave threats, di ba? Ang nakafile dito sa impeachment court ay betrayal of public trust, di ba? Tsaka other high crimes. Hindi grave threats at inciting to sedition. Pero hindi yun ang main charge, di ba? Betrayal of public trust. Ayan mga kaubayan. Betrayal of public trust, pero nakafocus po sila dito po sa grave threats mga karibyo natin. Kaya itong si Soto ay nalilito na. At umamin na nga siya na naliligaw na po siya mga kababayan. Ito po ang sabi ng ating mga kababayan. Sabi po ni Arnela, ulyanin ka na. Ulyanin ka na nga, nakikisawsaw ka pa. Aray ko po. Sa Bulaga ka na lang para hindi maligaw. Enjoy pa. Sabi po ni anak ni Dino. Sabi naman ni Samuel, bobo ka kasi. Huwag kang sumali. Huwag ka na sumali dyan. Ayan. Pang Bulaga ka lang kasi ang alam. Paano ba naman? Nag-aral ka kasi sa school bukol. Kaya ayan, naligaw ka tuloy. Ayan grabe naman ang mga kababayan natin, no? Anyway, ano pong masasabi niyo dyan? Just comment down below mga karibin natin. At eto. Ito naman pong si Matibag mga kababayan. Mukhang tumandang paurong mga karibin natin. Kasi sa dami-dami po ng pwedeng imbestigahan sa administrasyong ito. No? Ito naman po si Matibag mga kababayan. Sa dami-dami po ng pwedeng imbestigahan sa administrasyong ito. NBI sisilipin ng umano'y anomalya sa SEA Games noong 2019. Balik Duterte na naman itong si NBI Matibag. Sabi po dito, inimbestigahan na ng National Bureau of Investigation ang umano'y mga irregularidad sa paggamit ng pondo para sa isang sport complex sa New Clark City, Tarlac, na ginamit noong 2019 Southeast Asia Games. Ayan mga kabayan, no? Grabe. Meron po tayong mga issue sa flood control, no? Ito pong Brave 18 dapat imbestigahan, no? Mayroon pang mga korupsyon na nangyayari sa ating gobyerno, no? Pero ang NBI busy sa nakaraan, di ba? Pabalik sa Duterte na naman mga karibin natin. Grabe. Good job ka para kay Marcos, baka ma-promote ka na naman, di ba? Sabi po ng ating mga kababayan, asawa mo din may flood control issue. Sana sama mo na pati amo mo, kupal ka. Ayan mga kababayan. Sabi ni Janie, si Cayetano na po ang target correct ka. Duterte administration nga mga kababayan. Tama yan malamang malaki ang nakulimbat dyan, sabi ni Johnny. Ang bulag din ito. Hindi yan sinasabi ginagawa. Direct maleta, puro kangaw-ngaw, tunog lana. Dapat ang anomalya ngayon, unahin mo. Correct. Paano tayo makakapag move on, di ba mga kababayan? Kung yung mga corruption sa present, hindi mo nga maasikaso. Tapos pabalik ka pa. Papunta ka pa sa nakaraan. Dapat mag-focus ka sa present para makapag-move on tayo. Paano sila makakapag-move on mga kababayan? Madadali rin sila Diba? Madadali pati yung mga amo nila. Ay nako. Anyway, ano po ang masasabi nyo dyan? Just comment down below mga karibin natin. At eto. Si Attorney Jimmy Lutok. Ayan, sabi po dito. We do believe that the Vice President had contracted. Naniniwala po sila na may kinontrata po yung Vice Presidente. Pero, may but I don't have personal knowledge. Walang yan naman. So paniniwala lang ninyo pero wala kayong personal knowledge. Pare-parehas lang tayo.
Diba? Kung sabihin po namin mga kabayan na si President Bongbong Marcos Jr. Ay magnanakaw. But that is what we believe and we don't have any personal knowledge. Diba? Tatanggapin nyo rin ba yun? Siyempre di ba hindi? Mga kabayan, kailangan ng ebidensya para masabi natin, magnanakaw nga talaga si Marcos. Diba? Tapos pag kayo, okay lang mga karibin natin. Okay lang sabihin nyo sa impeachment court na we do believe that the Vice President had contracted but I don't have personal knowledge. Kung wala kang personal knowledge, no? Paano mo nasabing naniniwala? Yan ang pinaniniwalaan mo. Diba? Ano ang basihan ng inyong paniniwala kung wala kang personal knowledge na kailangan sa investigasyon, kailangan sa korte na mayroon kang personal knowledge or ebidensya na mayroon pong kinontrata si BP Sara. Diba? Ganun lang yun mga kababayan, pinagloloko tayo dito. O sige, kung yan ang gusto nyo, eto rin ang sasabihin namin. Kami po ay naniniwala na si Marcos ang mastermind, na si Marcos ay magnanakaw, but we don't have personal knowledge. Accepted ba yun sa korte? Hindi ko alam kung accepted ba kasi ito, attorney ito, abogado po itong si attorney Jeremy pala, no? Lutok. Diba? Ito po ang sabi ng ating mga kabayan. Sablay na naman. Wala palang alam. Bakit ka tumistigo kung wala kang alam? A contract is basically written. Would you that if you are hiring someone to kill? Your common sense, obvious ang threat. Paligoy-ligoy lang. Syempre, bayad sila para i-depensa kahit ano pa. Basic, aray ko po. Kahit anong sabihin ninyo mga kababayan, kahit sabihin nagkontrata, nasaan yung taong kinontrata? Diba? Yun yung unang hahanapin yung kinontrata kung meron man. Diba? Nananaginip ka lang, sabi po ni Fermin, then it's your word against my word, ganon. Kung sino na lang ang paniwalaan ng tao, di ba? Kung public opinion po ang pag-uusapan dito mga kababayan, malamang sa malamang, panalong-panalo si BP Sara at wala na kayong magagawa diyan, di ba? Ano po ang masasabi niyo diyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang at eto last po natin pag-usapan. Eto naman pong si Bobo Gadon. Sabi po ni Bobo Gadon, kung ako sa kanya para hindi matuloy ang impeachment, mag-resign na siya. Ganun ba talaga Gadon? Mag-resign para ano? Para may pumalit na vice presidente na kaalyado nyo naman. Di mas lalo kayong lumakas, mas lalong lumakas nung yung loob nyo. At saka isa pa mga kababayan, hindi uto-uto si BP Sara para maniwala dito kay Gadon, di ba? Hindi na po ito attorney, disbarred attorney. Huwag na natin tawaging attorney na ito. Kahit disbarred, parang alanganin di ba? Mas matalino pa ang taong bayan kaysa kay Bobo Gadon. Ayan mga kababayan. Sabi po dito, nagsalita na naman ang nadisbar. Correct. Sabi po ni Winifredo, kung ako sa'yo Gadon, matakot ka na pag naging presidente si Inday. Correct. Kasi alam ninyo na walang sapat na ebidensya, sablay. Blooded but unbowed. Gets mo sir? Oo nga. Hindi niya yung mag-gets kasi bobo nga Kaso hindi ikaw yun Kaya wala kang magagawa. Mag-antay ka rin ng moment mo. Darating ka rin sa puntong yan. Correct na kayo na ang magre-resign dahil hahabulin kayo. Hahabulin kayo ni BPS Sara. Yan mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dyan? Just comment down below mga karibin natin at syempre huwag mong kalimutang i-like at mag-subscribe mga kabayan. Maraming salamat po.